Isang mapagpalang araw po sa lahat. Sumainyo ang kagalakan ng Kapaskuhan. Bakit po ba may Kapaskuhan? Ano po ba ang Pasko? At ano ang kaparaanan upang maranasan natin ang tunay na Pasko? Makikita po natin sa kasaysayan tinatawag na biblical history of mankind na ang Diyos at ang tao ay magkasama sa paraiso, pinaghiwalay ng kasalanan when our first parents, Adam and Eve, committed the so-called high treason. Kaya po nagkahiwalay ang banal na Diyos at ang makasalanang tao. At ang tao po ay napasailalim ng sumpa na nagbubunga ng kaparusahan ng kasalanan. Ang tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan, kaparusahan ng kasalanan. To cut the story short, bakit nagkaroon ng Pasko? Hindi natiis ng Diyos ng tao ay matangay ng dyablo sa apoy ng impyerno. Kaya po meron John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life." Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa makasalanang sanlibutan, ibinigay niya at inihandog ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nagkatawang tao, pinanganak sa pasabsaban ng hayop, na pwede namang ipanganak sa Malacanang Palace, sa Buckingham Palace ng Inglaterra o White House ng Amerika, ipinanganak sa pasabsaban ng hayop ng Bethlehem upang ituro sa tao kung papaanong ganoon na lang kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang tao. Ipinadama niya ang kanyang pagmamahal sa inyo at sa akin na nung tayo makasalanan pa, si Jesus Christ ay nagkatawang tao at namatay para sa atin. Romans 5:8, God commendeth or demonstrated His love for you and me, that when we were yet sinners, Christ Jesus died for us. Kaya nga, ang awit ng mga pastol sa Bible, nung unang Pasko na nagpakita ang mga anghel sa kanila, at ibinalita ang good tidings na ipinanganak ng Mesyas, ay umawit sila ng joy to the world, for the Lord has come. Joy to the world. Kaya po ang mundo'y dapat napupuno ng galak, kagalakang bunga ng kalayaan sa kapangyarihan at kaparusahan ng kasalanan. At dahil po roon, nakalaya rin tayo sa sumpa ng poverty, ng kahirapan ng buhay. Sapagkat sinabi ng 2 Corinthians 8:9, Jesus Christ who was so rich, yet became so poor, so that through His poverty we can be rich. Kaya mga minamahal, ipagdiwang natin ang Kapaskuhan sa tamang kaparaanan. Maraming tao ay hindi maranasan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan dahil walang bagong regalo, walang bagong damit, walang bagong sapatos, walang masarap na hamon at keso de bola. Yun po ay mga bagay lamang na sekundarya. Ang higit sa lahat, ang tunay na diwa ng Pasko'y naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos sa makasalanan. Napatawad tayo. Tayo'y nabigyan ng kalayaan sa kapangyarihan ng kasalanan at kaparusahan. Nagtamo ng buhay na walang hanggan. At sabi nga ng John 1:12, "But as many as received Jesus, to them gave He the right to become children of God." Tumanggap tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Paano natin maranasan ang tunay na kadiwa ng Kapaskuhan? Isuko natin ang ating buhay kay Jesus. Tanggapin natin siya sa ating puso't buhay. At maranasan natin ang greatest gift of God to humanity, the gift of eternal life. Ang pagtanggap kay Jesus ay pagtanggap sa buhay na walang hanggan at pagtanggap sa karapatang maging anak ng Diyos. Kaya sa mga tunay na anak ng Diyos, congratulations for receiving the adoption paper, the immigration paper, the right to become children of God, the right to be citizens of heaven. Sa lahat ng minamahal naming nagmamahal sa Diyos at sa bayan, Merry, Merry Christmas! And happy, happy, victorious, blessed New Year to all.